Upang hindi mahuli si Yen-ing ng grupo ni Commander Honggang ay agad siyang tumalon upang lumipat ng ibang lugar, at nabanggit din niya na kinakailangan raw niya agad na kumilos ng mabilis bago pa mahuli ang lahat. At sa gitna ng paglalakad ng grupo ni Commander Honggang ay sakto namang mayroong iilang mga mutant ang kanilang nakasalubong, kaya pinayuhan ni Commander Honggang ang kanyang kasama na isa raw itong corpse dog at blood bear kaya mag-ingat silang lahat. Doon ay inatake nitong isang nag-awaken ng blood bear, at inutusan din niya ang kanyang mga kasama na kanila raw harapin itong mga halimaw at itulak papalayo sa kanilang commander. Samantalang iniinis naman itong babae ang corpse dog upang sa kanila ito lumapit hindi sa kanilang commander. At sa gitna ng tensyon ay mapapansin sa buong lugar na umaapaw dito ang nakakakilabot na enerhiya. Kaya naging seryoso ang pakiramdam ni Commander Honggang, isa raw itong napakalakas na pressure, marahil daw ba ito na ang kanyang hinahanap na ang corpse tiger. At sa ilang saglit ay sumambulat sa harapan ni Commander Honggang ang malaking corpse tiger at nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya, subalit hindi man lang nakaramdam ng takot si Commander Honggang sa malakas na presensya na pinapalabas nitong corpse tiger. Bagkus mas natuwa pa ito habang nagpapalabas ng enerhiya sa kanyang katawan, ngayon ay panahon na raw upang mag-hunting. At tumalon na nga itong corpse tiger upang umatake. Pero ginamit lang ni Commander Honggang ang kanyang skill at dinaluyan ng enerhiya ang kanyang sandata upang salubungin ang papalapit na sa kanya na corpse tiger. Si Yen-ing na nanunood na abala sa pakikipaglaban ang grupo ni Commander Honggang sa mga mutant ay nasabi niya sa kanyang sarili na parang pumunta daw dito ang tao na nasa level 3 upang kunin ang blue equipment. Hindi raw tama na agawin ang target na mayroon ng unang lumaban, at wala din saysay kung siya ay makipaglaban sa isang level 3 na nag-awaken. Subalit hindi raw niya hahayaan na matatalo na lang siya ng ganito. At ngayon ay hindi lang kumalat ang mga halimaw, kundi magkakalayo din ang kanilang mga kinaroroonan. Tiningnan din ni Yen-ing ang kanyang system, dahil isang pagkakataon lang daw para kanyang magamit ang kanyang skill na ang Heavenly Light Rift. Kapag masyado raw siyang malayo ay malaki ang posibilidad na mayroong hindi inaasahan na mangyari, kinakailangan daw niyang piliin ang tamang sandali bago umatake. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Commander Honggang sa corpse tiger ay mas pinalakas pa niya ang kanyang enerhiya sa sandata upang matagumpay niyang mapabagsak ang halimaw. Kasunod nito ay mabilis na pinakawalan ni Commander Honggang ang kanyang atake sa corpse tiger. Si Yen-ing na nagtatago ay hindi niya mapigilan na mabigla sa lakas ng atake, kaya napapatanong siya na ang ganoon daw ba kalakas na atake ay isang double system na ang strength at agility. Subalit kahit buong-buo na tinamaan ni Commander Honggang ng kanyang malakas na atake ang corpse tiger ay patuloy pa rin itong tumakbo para umatake, kaya muling hinanda ni Commander Honggang ang kanyang sandata upang bigyan pa ng kanyang mapaminsala na atake ang corpse tiger. Sa atake na ito ay tinamaan ang corpse tiger sa kanyang likod, kaya napasigaw ito ng malakas dulot ng pinsala na kanyang natamo. At agad itong bumagsak sa lupa, dahilan para ang lupa kung saan bumagsak ang corpse tiger ay nawasak dulot ng lakas ng atake ni Commander Honggang. Pero nabigla si Commander Honggang dahil ang inaakala niya na tapos na ang kanyang laban ay bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang isang kamay ng corpse tiger para maglunsad ng biglaan na atake. Nagawa naman itong naharang ni Commander Honggang, pero dahil nahuli siya ng bahagya sa pagdepensa ay hindi niya nalagyan ng puwersa ang kanyang sandata, dahilan upang siya ay tumilapon papunta sa malayo. Makikita siya na bumagsak sa lupa, at hindi niya matanggap ang kanyang sinapit. Dahil dito ay makikita si Commander Honggang na siya ay duguan at inis na inis din siya dahil hindi niya inaasahan na kayang makipagsabayan sa isang level 3 ang corpse tiger. Doon ay muling tumayo itong si Commander Honggang sa harapan ng corpse tiger na nanlilisik ang mga mata. At kasunod nito ay mabilis na tumakbo si Commander Honggang sabay kanyang ginamit ang kanyang skill na ang Raging Flame Chop. Dahil dito ay wala nang sinayang na oras itong si Commander Honggang dahil agad niyang binagsak ang kanyang skill kung saan nakatayo ang corpse tiger. Sa atake na ito ay hindi na makagalaw ang corpse tiger na sumisigaw sa sobrang sakit. At hindi na kinaya ng corpse tiger ang kanyang tinamo kaya bumagsak siya sa lupa at malapit nang mawalan ng buhay. Ang ibang mga tauhan ni Commander Honggang ay pinipilit nila ang kanilang sarili na hindi makalapit sa kanilang commander ang ibang mga halimaw. Inihayag pa ng isang lalaki sa likod sa lahat niyang mga kasama na ang kanilang commander ay matagumpay na napabagsak ang corpse tiger, kaya maaari na silang umatras at siya naman ang bahala sa pagdepensa sa kanilang likod. Dahil dito ay agad na kumilos itong mga nag-awaken upang umatras at makipagkita sa kanilang commander.
Habang sila ay tumakbo upang umatras ay walang tigil silang hinahabol ng mga halimaw. Sa gitna ng pagtakbo ng kanilang grupo ay sa kanila naman itaas ay tahimik lang silang pinapanood ng ating bida. Kaya agad na inihanda ni Yening ang kanyang skill upang siya ang makakuha sa last hit sa Corpse Tiger. Pero nagulat si Yening na napatigil sa kanyang binabalak dahil mayroon siyang napansin na kakaiba. Maging ang grupo ni Commander Honggang ay silang lahat ay nabigla sa kanilang nasaksihan sa likod. Dahil pala ang Corpse Tiger ay bigla na lang tumayo at naging mas nakakakilabot ang kanyang enerhiya na pinapalabas sa buo niyang katawan habang nakatingin sa mga tao na nasa kanyang harapan, kaya nasabi nilang lahat na hindi raw sila makapaniwala na ang halimaw na ito ay umabot na ang antas sa level 3. Sa mga puntong ito ay iniisip ni Yening na mukhang wala daw siyang ibang pagpipilian kung hindi umatake sa tatlong mga mutant. Sa kinaroroonan naman ng grupo ni Commander Honggang ay makikita sila na pinapalibutan ng tatlong mga mutant. Pero ang hindi nila alam itong si Yening ay naghahanda na sa kanyang skill na ang Heavenly Light Rift. Kasunod nito ay mabilis na pinakawalan ng ating bida ang kanyang atake upang kanyang patamaan ang tatlong mga mutant ng sabay. Sa sandaling nakita ni Commander Honggang ang mabilis na atake ng ating bida ay halos hindi siya makagalaw. Doon ay sumambulat na sa isang tama lang ng atake ng ating bida ay sabay-sabay na namatay ang tatlong mga mutant na nakapaligid sa grupo ni Commander Honggang, kaya nasabi nitong si Commander Honggang na kung isa raw ba itong middle level 3, pero sa kalaunan ay kanyang napagtanto na ang ganitong atake ay isa ng high level na level 3. Ang mga tauhan ni Commander Honggang ay sumisigaw sila na kung sino raw ba ang umatake sa mga mutant kahit wala ang kanilang pahintulot. Maging itong kalbo ay sumisigaw siya sa sobrang inis na kanyang pinaalam sa kanyang commander na ang Corpse Mutant Tiger ay ninakaw ang last hit ng hindi kilalang individual. Nagsalita naman itong si Commander Honggang sa kanyang tauhan na tumahimik na siya dahil nakita niya ang lahat ng pangyayari. At napamura na lang siya sa sobrang inis dahil talagang ninakaw ang mutant na para sana sa kanya. Ang tao raw na may gawa nito ay malinaw na mas malakas pa kumpara sa kanya. Kaya naglakas loob siya na gawin ng ganitong bagay. Ang dapat raw niyang gawin ngayon ay pumunta sa Heavenly Wind Commander upang kanyang kausapin patungkol sa mga nangyari. Sa pagpatay ni Yening sa tatlong mga mutant ng sabay ay nakita niya sa kanyang system ang lahat niyang mga gantimpala, dahil siya raw ay nakapatay ng Corpse Dog, Blood Bear maging ang Corpse Tiger kahit mababa ang kanyang level ay nakakuha siya ng 3 libreng stats points, ang mutant material na kanyang nakuha ay Dogtooth, Bear Paw at Tiger Eye. Nakuha din niya ang white item na Crazy Blood, at nakakuha din siya ng white equipment na Giant Bear Head at blue equipment na Resentment Tiger Glove. Dahil dito ay makikita si Yening na mabilis na tumakbo upang makaalis na sa lugar matapos niyang makuha ang mga equipment. At nang siya ay nakalapag na sa lupa ay inutusan niya ang system na ipakita sa kanya kung ano ang blue equipment na ang Resentment Tiger Glove. Kaya ipinakita ng system kung ano ang katangian ng kagamitan. Nakasaad dito na siya ay madaragdagan ng 3 puntos at ang kanyang strength at ang agility ay madaragdagan ng 2 puntos, at tumaas din ang kanyang bilis ng 30%. Ang espesyal na epekto ng kagamitan ay ang kanyang atake ay magkakaroon ng malakas na impact at mabigat na puwersa kapag ito ay tumama. Ang kakayahan naman ng equipment na ang Tiger Roar ay pinapakawalan nito ang hinanakit at ang kalooban ng isang tiger sa isang suntok na magdudulot ng psychic damage sa target. Lumilikha din ito ng panandaliang stun effect at may tsansang magdulot ng takot, at kung sino man ang magsuot ng equipment na ito ay magkakaroon ng kakayahan na pasanin ang nakakakilabot na terror ng Tiger Mutant. Natuwa si Yening ng kanyang nalaman kung ano ang kakayahan ng blue equipment na kanyang nakuha, hindi na raw siya nagtataka kung bakit ang isang level 3 commander ay gusto din itong makuha. At wala nang sinayang na oras si Yening dahil agad na niyang isinuot ang glove na blue equipment. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa Heavenly Wind Investigation Unit. Dito ay makikita si Captain Huang Xiao na siya ay humihikab, at napamura din siya dahil buong gabi raw niyang siniyasat ang Corpse Academy pero gaya noong una doon sa Wind Forest ay wala pa rin siyang nakitang anumang bakas ng misteryosong level 3. Pero nabigla siya dahil biglang pumasok ang isa niyang tauhan at ibinalita na matapos raw nilang imbestigahan ang Corpse Academy ay mayroon silang na-detect na 2 level 3 psychic energy signal sa loob ng Corpse Paradise. Sa sandaling narinig ni Captain Huang Xiao ang balita ay masyado siyang nagalit, na kanyang sinigawan ang kanyang tauhan na ano ang kanilang sinasabi na 2 level 3 ang kanilang na-detect, hindi raw ba kaya na aksidenteng natuklasan ng kanilang Heavenly Wind ang isang pugad ng mga level 3.
Kaya dali-dali na lumabas si Captain Huang Xiao sa kanyang opisina at inutusan niya ang isa niyang tauhan na gisingin ang lahat nilang mga kasama. Wika din niya na kapag wala pa silang anumang nakuhang lead ay tiyak pagbalik ni Commander Xiao Hai ay mananagot silang lahat. Samantalang sa labas naman ay itong si Commander Honggang ay inis na inis niyang sinisigaw na lumabas si Commander Xiao Hai para silang dalawa ay mag-usap. Dahil dito ay agad siyang nilapitan ni Captain Huang Xiao sabay kanyang tinanong si Commander Honggang na kung siya raw ba si Commander Hang na nanggaling sa Shenzhou Safe Zone. Ngunit inis lang siyang tinanong ni Commander Honggang na kung sino raw ba ito, kaya raw ba ito lumapit upang makipag-usap sa kanya. Agad naman na ipinakilala ni Captain Huang Xiao ang kanyang sarili, siya ang kapitan ng Heavenly Wind at isa sa mga pinagkakatiwalaan na tauhan ni Commander Xiao Hai. Dahil wala dito sa ngayon si Commander Xiao Hai ay maaari na niyang sabihin sa kanya kung ano talaga ang problema, kanyang titingnan kung makakaya ba niya itong lutasin. Subalit galit lang na sumisigaw itong si Commander Honggang, na kaninang umaga ay pumunta siya dito sa Heavenly Wind para doon sa Corpse Paradise at patayin ang Corpse Tiger para ibigay sa kanyang anak ang equipment na kanyang makukuha, pero noong malapit na niyang makuha ang equipment ay nanakaw ito sa kanya ng isang level 3 na nag-awaken mula sa kanilang rehiyon na Heavenly Wind. Si Captain Huang Xiao na nakikinig kay Commander Honggang ay agad niyang napagtanto na ang isa sa dalawang level 3 na kanilang na-detect doon sa Corpse Paradise ay si Commander Hong. Dagdag pa ni Commander Honggang kay Captain Huang Xiao na kung naririnig daw ba niya siya, ang sinabi niya ay walang hiya ang level 3 awaken mula sa rehiyon na ito, dahil basta na lang niya siyang ninakawan ng equipment. Pero pinahinahon lang siya ni Captain Huang Xiao, wika pa niya kay Commander Honggang na kung nagpapatawa raw ba siya. Hindi raw ba niya alam na ang kanilang Heavenly Wind ay mayroon lang iisang level 3 awaken, at yun ay walang iba kung hindi si Commander Xiao Hai. Ngunit nagalit lang itong si Commander Honggang, anong walang kwenta raw ba ang kanyang pinagsasabi, pupunta na lang siya doon sa defense line at hihingi ng paliwanag mismo doon sa commander dito sa Heavenly Wind. Kaya agad nang tumalikod si Commander Honggang at kanyang inutusan ang lahat niyang kasama na umalis na sila kaagad dito. Habang pinapanood ni Captain Huang Xiao na papaalis sila Commander Honggang ay kanyang nasabi sa kanyang sarili na isa na raw itong seryosong usapin, kinakailangan na raw niya itong ibalita sa kanyang commander. Sa lugar kung saan naroroon si Commander Xiao Hai ay maririnig ang kanyang boses na masyadong nabigla ng kanyang nalaman ang lahat ng balita. Tinanong pa niya si Captain Huang Xiao na kung totoo ba na mayroong isang misteryosong level 3 sa Heavenly Wind, at nagawa pa niyang nakawin ang equipment kay Captain Honggang. At natanong din niya na kung nag-iisa lang raw ba ito o baka iilan silang mga level 3 na nagtatago sa Heavenly Wind, inutusan din niya si Captain Huang Xiao na imbestigahan nila ito ng mabuti sa pagkakataon na ito, dahil hindi ngayon ang oras para mag-alala at magpakalat ng panik. Napinasangayunan naman ni Captain Huang Xiao ang inutos ng kanyang commander, magpapadala raw siya ng tao sa buong lugar para maghanap ng mga record ng pagbibenta ng ganoong klaseng kagamitan. Lumipat naman ang eksena sa Education Center para sa mga kabataan, dito makikita si Yen-Ying na kanyang tiningnan ang kanyang system, nakita niya dito na ang pag-level up ng strength system ay patayin ang peak level 1 mutant na corpse dog, at ang misyon sa pag-level up ng agility system ay kunin ang pakpak ng level 2 mutant na ang Wind Eagle, at ang misyon pag-level up ng physical system ay makipagtulungan sa iba upang mapatay ang level 2 mutant na ang Blood Bear. At ang misyon para mag-level up ang willpower system ay mabuhay ng 24 na oras sa isang elementary mutant event. At napangiti na lang itong si Yen-Ying dahil sa ngayon ay 2 misyon na lang ang dapat niyang matapos, iyon ay kunin ang pakpak ng Wind Eagle at ang survival mission, kapag natapos niya ang mga iyon ay makakapag-level up na siya, hindi naman daw mahirap ang makakuha ng pakpak ng Wind Eagle sa online. Kahit bihira raw ito ay isa lang din naman itong low-level material. Kapag mayroong isang tao ang maswerte at nakakuha nito ay malamang wala din itong gaanong pakinabang sa kanya, kaya baka ibenta na lang niya. Doon ay nag-send ng message si Yen-Ying sa tao na mayroong pakpak ng Wind Eagle na kung kailangan raw ba niya ang Wind Eagle, magkano raw ba ito kung kanyang ibenta, kaya raw niya siyang bigyan. Naisip din ni Yen-Ying na sa nakita raw niya sa tao na ito ay mukhang hindi naman siya gaano kagaling, pero kailangan na niyang bilisan ng pagbili nito. Wala na siyang oras para makipagligoy-ligoy sa kanya.